Nasuri na ng mga forensic expert ng Hong Kong ang bus na hinijack. Maaga tayong magbantay. Pinangangabahan pong umabot ng 80,000 ang kaso ng dengue ngayong taon. Maaga tayong maglingkod. Kaya payo ng DOH, siguraduhin malinis at tuyo ang paligid para maiwasan ang mga dengue-carrying mosquitoes. Gising sa pagputok ng balita. Umani ng tagumpay ang mga Pinoy boxers matapos maka 4-0 sweep sa Cebu City. Mulat sa katotohanan. Tingnan natin ang mga balita sa umagang ito. Ito ang simula ng Umaga Kay Ganda. Nakikipagpatintero sila sa mga sasakyan. Di alintana ng disgrasya. May musikang tinutugtog sa gitna ng maingay na lansangan. Kayo mismo nag-compose. Alamin ang kwento ng mga batang tambolero sa Rated K. Linggo ng gabi. Kontra. Orlando Salido versus Yuriorkis Gamboa. September 12, alas 11:30 ng umaga sa Studio 23. Bida Idol! Bukas na! Pagkatapos ng NOAA. Dumagsa ang libu-libong bar examinees sa De La Salle University sa Taft Avenue, Maynila kanina para sa unang araw ng 2010 bar exams. Madilim pa lamang isinara na sa trapiko ang southbound lane ng Taft Avenue mula Quirino hanggang Pablo Ocampo Street para sa bar exams. Todo suporta din sa bar examinees ang ilang fraternity. 4 na linggo po ng Setyembre ang bar exams. Patok ngayon ang mga murang food cart business na maaaring pasukin sa pamamagitan ng franchising. Kung papaano kikita dito, alamin sa pagpapatrol ni Apple Salandoni. Naalala niyo pa ba ang ice scramble na inilalako sa mga bangketa? Ngayon, pwede mo na itong inegosyo sa mall. Malinis na, may sari-sari pang flavors at toppings. Isa ito sa mga patok na food cart business ngayon. Naglalaro lang sa 75,000 pesos pataas ang puhunan dito. Sa halagang ito, kasama na ang kompletong gamit at mga sangkap ng produkto. Tuturuan ka rin at yung magiging mga empleyado kung paano ito palaguin. Kaya ang empleyadong si Melissa na engganyong mag-franchise. Mas kaya siya ng bulsa, tsaka mas parang hindi siya one time, big time. Maraming naengganyo sa franchising dahil mas sigurado raw ang kita. Pero ayon sa mga batikang franchisor, importante sa negosyo ang lugar kung saan mo ito ipupwesto. Sa lahat naman ng business, we have to take risks. Sa pagpili naman ng produkto, maganda raw ang bago. At dapat, gusto mo talaga ang produkto para mas epektibong maibenta. At kapag napatakbo mo ng maayos sa iyong maliit na negosyo, pwede ka magkaroon ng neto na kita na 15 hanggang 20,000 piso kada buwan. Kaya kung makakadalawang food cart ka, pwede mo na raw itong gawing full-time na trabaho. At para maiwasan ang mga franchising scam, siguraduhin miyembro ang iyong franchisor ng Franchising Association of the Philippines. Apples Halandori, Patrol ng Pilipino. Balita naman sa ibang bansa, napilitang gumamit ng water cannon ang mga pulis sa Germany para pigilan ang daang-daang nagwawalang kabataan sa pagtatapos sa kanilang taunang street festival. Ayan, nagliparan ang mga bote at mga paputok mula sa mga kabataan. Taon-taon na uuwi sa gulo ang street festival dahil ayaw umalis ng mga kabataan matapos ang musika at programa. Dumako naman tayo sa Mexico. Nadaig ang world record para sa simultaneous lassoing o yung sabay-sabay na pagpapaikot ng lubid. Sabay-sabay na nagpaikot ng lubid ang 69 na Mexican cowboy sa loob ng 3 minuto. Bata, matanda, babae at lalaki ay sumabak sa pagdaig sa dating record na 23 cowboys ng Texas. At susunod, Chris Aquino, ipinagdadamot nga bang anak kay James Yap? Queen of all media, nagsalita na, tutukan. At ang pasilip sa inaabangang Star Magic Ball, ihahatid namin yan live sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.